Magandang tanghali sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase, hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining Althea, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago kayo umupo, hinihiling ko ang lahat na ingat-hilahin ang kanilang mga upuan kung may mga basura ito at ihanay ang inyong mga upuan bago kayo umupo. Maraming salamat, maaari na kayo umupo. Sa ulitin, magandang tanghali sa inyong lahat. Tinatanong ko ang sekretarya ng klase kung may lumiban ba sa klase. Magaling, kayo ay kumpleto at walang isa ang lumiban sa klase. Sa puntong ito, inaanyayahan ko ang lahat na sa kanilang kooperasyon. Bago tayo dadako sa ating talakayan, ito ang aking mga pamantayan sa klase. Maaari ba ito basahin? Maupo ng maayos. Iwasan ang sabayang pagsagot. Makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kung gustong sumagot at lumago sa mga gawain at talakayan sa klase. Aking hinihiling ang lahat na sundin ang aking pamantayan sa klase upang tayo ay mabilis matapos at maunawaan niyo kung ano ang ating gagawin sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating bagong leksyon sa araw na ito, binibining Althea, ano nga ba ang ating pinag-aralan kahapon? Magaling, ikaw ay nakikinig sa akin kahapon. Sa puntong ito, bago tayo ulit natapos sa ating leksyon, tayo na ay magkakaroon ng isang pagganyak na kung saan ito ay pinamagatang ipasa mo. Ito ang panito. Bumuo ang lahat ng miyembro ng pangkat ng isang malaking bilog at magkaharap sa salita. Pagsimula ng laro, patutugin ang musiko kay likit ng mundo at sabay-sabay na ipasa ang bolang papel sa anumang sandali at titigilid ng musiko. So, ito ang bola na binabanggit sa kanto. Ang ano na muling humawak ng bola papel na tumigil ang musika ang siyang magiging tagapagsagot. Kukunin ng tagapagsagot ang unang piraso ng papel mula sa bola. Sa loob ng bola, may mga katanungan sa inyo'y ibibigay. At yung pagkatapos, ibibigay na ito ng sarili niyong pagpunawa o pagulugan sa inyong nabulot na papel o katanungan mula sa bola. Salamat sa inyong kooperasyon. Marami pa tayo mga aktibidades na gaganapin mamaya at sana kayo ay mag-participate ng ito. Ngayon, sa puntong ito, tayo ay magsisimula sa ating bagong leksyong pinamagatang migrasyon. Ang ating layunin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Layunin. Pwede niyo bang basahin ang layunin na inyong nakikita sa kasara? Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang kahulugan, mga uri, sanhi at dahilan ng migrasyon batay sa
Nasusuri ang mga mabubuti at masasamang epekto ng migrasyon sa iba't ibang aspeto. At panghuli, nakakalikha ng mabisang tugon at solusyon sa mga isyu ng migrasyon. Sa pagtapos ng aralin, inaasahan ko ang inyong kooperasyon upang ating makamit kung ano man ang layunin na nailagay sa isa. Ano nga ba ang migrasyon? Migrasyon, ito ay ang paglipat ng tao mula sa isang pook patungo sa ibang pook upang doon manirahan ng panandalian o pangmatagalan. Ang migrasyon ay isang action na kung saan ang mga tao ay palipat-lipat ng lugar galing sa isang pook patungo sa isang pook, galing sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Ito ay aksyon na pangmadalian o pangmatagalan. Ito ay may iba't ibang uri, may iba't ibang sanhi. Kaya samahan niyo ako sa aking talakayan sa araw na ito upang mailahad ko sa inyo kung ano nga ba ang uri, sanhi o dahilan ng migrasyon. Dalawang uri ng migrasyon. Migrasyong panloob at migrasyong panlabas. Migrasyong panloob ay ang paglipat ng isang tao o pamilya mula sa isang bayan, lalawigan, at sa oriyon patungo sa ibang bahagi ng bansa. Sa migrasyong panloob, isinasaad dito na kayo ay lumilipat lamang sa loob ng isang bansa. Ibig sabihin, ang paglipat ninyo ay nakasaad lamang sa isang lugar na sana pabilang mismo ito sa isang bansa. Halimbawa, ang pamilya ni Mang Bigor na nagmula sa Tacloban ay lilipat sa bayan ng Tarlac. So sa puntong ito ay tinatawag na migrasyong panloob dahil ang pamilya ni Mang Bigor ay hindi lumabas ng ibang bansa o di pumunta ng ibang bansa o di sila lumipat sa ibang bansa, kaya ito ay tinawag na migrasyong panloob. Dito naman sa migrasyong panlabas ay ang pagpunta ng isang pamilya sa ibang bansa upang doon manirahan. Dito naman sa migrasyong panlabas, nakasaad dito ang paglipat ng tao galing sa isang bansa patungo sa isang bansa. Halimbawa, ang aking pamilya ay lilipat sa bansang Canada. So, sa puntong ito, dito natin masasaad ang migrasyong panlabas dahil galing sa isang lugar, lalabas sila sa Pilipinas, kaya tinatawag siyang migrasyong panlabas. Susunod, ating alamin ang mga dahilan ng migrasyon. Ang push factor ay mga negatibong salik na nagtutulak sa tao para mandarayuhan at lisanin ang tinitirhang lugar. Halimbawa na lamang ang kaguluhan at ang kalagalan. Ang ibig sabihin ng push factor ay ito yung tumutulak sa kanila para umalis sa isang lugar. Halimbawa sa isang lugar kung saan ito ay napakagulo. Araw-araw may gera, araw-araw sila binabaha. So ito ang nagtulak sa kanila upang umalis sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ang pull factor naman ay ang mga positibong salik na humihikayat sa tao na mandarayuhan sa ibang lugar. Kanina, sa push factor, ito ay ang negatibong salik ng migrasyon na kung saan tinutulak kayo para lisanin ang tinitirhang lugar. Dito, sa pull factor, ito ay isang negatibong salik. Ito ay ang dahilan ng halimbawa, trabaho. May maganda kang trabaho nakita sa ibang lugar, kaya ikaw ay lumisan sa isang lugar at pumunta sa ibang lugar upang maghanap ng
ibang bansa upang doon magtrabaho. Dahil malaki ang sweldo nila doon kumpara dito sa Pilipinas. Refuge. Sila ang lumikas sa kanilang sariling bayan upang umiwas sa labanan, prostitusyon, o karahasan at gutom na sanhin ng mga kalandan. Ang refuge ay isa sa push factor na ito ay napabilang sa kabuluhan o war o sa kabutungan o sa sanhin ng kalamigan gaya na lamang ng pagbaha. Ito ay refuge dahil sila ay lumikas, dahil sila ay may malalim na dahilan, dahil ito ay sila ay iniiwas sa labanan para sila ay magkaroon ng kapayapaan. Mga epekto ng migrasyon. Kanina ating natalakay ang uri ng migrasyon. Sa puntong ito ay ang mga epekto ng migrasyon. Pagbabago ng populasyon. Ang pagbabansang mabilis tumaas ang populasyon, lalo na sa mga naghihirap na bansa, tinataasan ang buwis, pinapataw sa mamamayan para sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at serbisyong palipunan. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ang pinipiling ng ibang bansa. Dito, pwede rin natin mahalimbawa ang ating mga overseas Filipino workers. Dahil alam naman natin na ang Pilipinas ay nakagbilang sa mabilis na tumakas na populasyon. Sa taong ito, nakikitala ang 112 milyong populasyon dito sa Pilipinas. Kaya, tinataasan ang buwis natin. Marami ang mga nagbabayad ng buwis para sa mga infrastruktura. Pero alam naman natin na hindi lahat ng yun ay nagagamit sa tama. Kaya marami ang mga mamamayan na pinipiling isanin ang Pilipinas at nagiging mga bansa dahil na lamang sa pagbabago ng populasyon. Ikalawa ay ang kaligtasan at karapatang pantao. Maaaring bang basahin ang mga nakasulat dito sa ating TV? Ang mga migrante ito ay nakakaharap sa mga panganib ng mga paglalakbay, pang-aabuso ng mga illegal recruiter at smuggler. Maghihirap ng kondisyon ng pamumuhay at kawalan ng suporta pagtapak nila sa ibang kapatid. Dahil na rin sa illegal na kalagayan, takot din sila humingi ng tulong sa pamahalaan na nakakaranas ng mga pang-aabuso. Dito naman, ang tinutukoy naman dito ay yung mga karanasan ng ating mga OFW. Kung naririnig natin sa balita o nakikita natin sa balita na marami ang OFW na nakakaranas ng pang-aabuso. Kaya ito ang isa sa epekto ng migrasyon. Ang mga tao ay tinatapakan ng kanilang karapatan. Sila ay takot na magsumbong dahil base sa balita na aking nakita, binag-blackmail o tinatakot sila ng kanilang tao na kung sila ay magsumbong, sila ay papatayin na lamang sa loob ng kanilang pinagtrabahuan. Kaya ito ang dalawang epekto ng migrasyon. Pangatlo ay ang pamilya at pamayanan. Ang pangingibang bansa ng mga OFW ay epekto ng kanilang mga nagkuwang pamilya, lalo na sa kanilang mga anak. Namumulila ang mga anak at nakikiwan sa pangangalaga ng ibang katulad ng lolo, lola, tiyo, o tiya. Ito ay epekto ng migrasyon dahil pag ikaw ay isang OFW, may naiiwan ng pamilya, may naiiwan ng asawa, may naiiwan ng mga anak. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, ang iyong
pamilya sa kapakirapan. Ito ay positibong epekto ng migrasyon na kung saan kapag ikaw ay OFW, may mga pagkakataon na ang iyong pamilya ay nakakaabot sa kahirapan. Kalima, ang brain drain. Isa pang epekto ng migrasyon ay ang tinatawag na brain drain, kung saan matapos makapag-aral sa Pilipinas ang mga eksperto sa iba't ibang larangan, ay mas pinipili mag-ibang bansa dahil sa mas magandang oportunidad na nagbibigay sa kanila. Tayo, mga Pilipino, ay isa sa mataas na porsyento ng brain drain. Marami ang graduate ng edukasyon, pero sila ay pinili nilang mag-ibang bansa dahil alam nila na may magandang oportunidad na nagbibigay sa kanila doon sa ibang bansa. Pang-anim, paghina ng lokal na industriya. Sa pagdami ng mga taong nagtungo sa ibang bansa upang doon na nirahan at pagtrabaho, humihina ang agrikultura, manufacturing at export. Ito ay isa sa negatibong epekto ng migrasyon dahil marami na ang umaalis ng Pilipinas at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang epekto nito dito sa Pilipinas ay nababawasan na ang agrikultura, ang paggawa ng iba't ibang lokal na mga products. Kaya ito ay negatibong epekto sa Pilipinas. Humihina ang lokal na industriya ng Pilipinas. Ito may mga tuguan sa isyu ng migrasyon. Kanina, ating natalakay ang epekto ng migrasyon. Kaya sa puntong ito, may nakitala ako dito na mga pagtugon sa isyu ng migrasyon. Ang una ay ang pagpapatibay ng pagpapahalaga sa mga OFW. Marami pa rin mga OFW ang nararanas ng eksploitasyon at pang-aabuso, tulad ng hindi pagsunod sa kontrata ng kanilang mga amo, sexual harassment, discrimination, at physical na pagkakamali. Ito ay isa sa mga kumon na nararanasan ng ating mga kabayan sa ibang bansa. Dinadanas nila doon ang hindi pagsunod ng kanilang amo sa kanilang kontrata. May mga Pinoy na nakatala sa kanilang kontrata ay 2 taon lamang. Ngunit hindi sinunod nito ng kanilang amo, kaya ito ay nagiging 5 taon hanggang 10 taon. And sexual harassment, ito ay ang pag-aabuso sa mga kababaihan. Hindi sila nire-respeto sa kanilang mga amo doon sa ibang bansa. Kaya, para tugunan ang isyu na iyon, bigyan natin ay patibayin natin ang pangangalaga sa ating mga OFW. Number 2, pagbibigay suporta sa mga kaanak ng OFW. May mga pamilyang nag-iwan ang OFW. Kaya para sa pagtugon sa issue, kailangan natin bigyang suporta ang kanilang mga kaanak na nag-iwan dito sa Pilipinas. At ito ang panghuli, pagpapalakas ng mga lokal na industriya at pagpaparami ng mga trabaho sa loob ng bansa. Kung dadami ang pagkakataong magkaroon ng trabaho may sapat kita sa Pilipinas, hindi malayo maraming Pilipino ang mananatili sa bansa sa halip makipagsapalaran sa ibang bansa. Alam naman natin na ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ay hindi ganun kadali.
dahil na lamang sa pamumuno nila sa pamilya at hindi natin alam kung ano nga ba ang kanilang ginagawa sa ibang bansa. Kaya sa pagtugon ng isyu ng migrasyon, kailangan natin palakasin ang mga lugar na industriya dito sa Pilipinas. Kasi nakasaad dito na kung dadami ang pagkakataon, maraming trabaho may sapat kita sa Pilipinas, wala o mababawasan ang mga Pilipino gustong pumunta sa abroad dahil na lamang sa mataas na sweldo dito sa Pilipinas. Dahil yan naman kasi ang isa sa mga rason bakit sila pumupunta sa ibang bansa, ang magkaroon ng sapat na sahod. Kaya kung maipapatupad ito na magkakaroon ng mataas na sweldo sa Pilipinas, sa pagkasatulong yan, mababawasan ang mga taong pupunta sa ibang lugar at magtitipag sa bayan. And yun at doon nagtatapos ang tungkol sa migrasyon. Tayo naman ay dadako sa isang gawain. Ito ay ang tinatawag na migration career. Hatiin sa klase sa 2 hanggang 3 na maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng isang konsepto na may kaugnayan sa migrasyon. Halimbawa na lamang, permanente migrasyon, panloob na migrasyon, migrasyon dahil sa trabaho, dahil sa digmaan sa mga brain drain at panglibang bansa. Magtatala ng 5 minuto upang maghanda ang bawat pangkat. Ang isang maiting race or role-play na nilalaman ng konsepto. Pumili ng isang membro o higit pa upang umate bilang isang taong nagmamigrate o ang sitwasyon ng migrasyon. Ang bawat membro ng klase ay huhulaan ang konsepto at magpapaliwanag bakit nila ito nagulaan. Pagkatapos na hulaan ang konsepto, ipapaliwanag ng pangkat ang kaugnayan ng kanilang roleplay sa uri at dahilan sa hindi ng migrasyon. Nakalagay dito ang kanilang mga katanungan. Ang 5 minuto ay nagsimula. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang 5 minuto ay natapos din. Ito ang mga gabay na tanong. Batay sa ipinapakita sa journals o role-play na inyong ginawa kanina, ano ang inyong pagkunawa sa salitang migrasyon? Binoong Mark, ikaw ang gusto kong sumagot sa nangyayong ito. Salamat sa iyong ideya. Ikaw ay tunay na nakinig at tumulong sa iyong grupo. Pangalawang katanungan. Ano-ano ang mga konsepto na inyong
Binibining Andrea, sagutin ang numero. Maraming salamat sa paglalahad ng iyong ideya at opinion batay sa katanungan. Ito ang panghuli sa gabay na tanong. Sa iyong palagay, mas marami ba ang benepisyo o ang hamon na ibinibulot ng migrasyon sa ibang bansa tulad ng Pilipinas? Binibining Sheena, ano sa iyong palagay ang mas marami ang benepisyo o hamon na ibinibulot ng migrasyon sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Maraming salamat sa paglalahad ng iyong ideya. Ito ay nakatulong sa amin at nagbigay ng ideya na ano ba ang mas nakaraming benepisyo ang nagbibulot ng migrasyon. Tayo naman ay dadako sa paglalahad. Tayo muli ay magkakaroon ng gawain na kung saan ito ay isang roleplay na pinangatang ako bilang mamamayan. Hahatiin ang klase sa tatlo hanggang apat na grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng senaryo kaugnay sa migrasyon. Dito, ang unang pangkat, sila ang magsasadula na pamilyang may OFW na. Dito naman ay ang pangalawang pangkat na kung saan ang kanilang gagawin ay ang kabataang gustong mag-ibang bansa. Ang pangatlo, doon sa likuran ng dalawang pangkat, ang pamahalawang nag-aalok ng trabaho sa lugar. Ika-apat na pangkat. Migrante na karanas ng pang-aabuso sa abroad. Ito ay yung gagampanin ang mga sa likod ng unang pangkat. Ipapakita ng bawat grupo ang kanilang roleplay, 2 hanggang 3 minuto, na nagpapakita ng epekto at posibleng solusyon. Kayo ay bibigyan ko ng 5 minuto upang makapaghanda sa inyong ipapakita maya-maya na roleplay bilang sa pinamagawa ako bilang mamamayan. Mark, ano ang iyong ginagawa dyan sa likod? Ba't di ikaw tumutulong sa iyong mga kagrupo? Mga babae sa likod, pakiayos sa inyong upuan at kayo ay makitulong sa inyong mga kagrupo para matapos na at makahanda kayo para sa ating gagawin maya-maya lamang pagkatapos namin mag-inulit.
limang minuto ay natapos na. Sa unang presentasyon ito ay gagampanan ng kaunang pangkat na kung saan sila ay magsasamula ng pamilyang may OFW na ina. Ang inyong oras ay nagsimula. Maraming salamat sa inyong ipinakita na pagsasagot. Ako ay namangha sa inyong ipinakita. Pangalawang pangkat ng kabataang gusto mangibang bansa. Kayo ay handa na at gusto kong makita kung anong pagsasagot ay yung gagawin sa araw na ito. Ang inyong oras, ang minuto ay nagsimula na. Maraming salamat. Ito ay napakaganda. Ang aking magulog na impormasyon na nanggaling sa inyo na bilang kabataan na gusto ng ibang bansa ay napakaraming at napakaraming epekto nito. Pagbilang na lamang hindi pagpayag ng magulang na kabataan ay ng ibang bansa. Dahil ang pangungulila ang kanilang kalaban. Ang mga magulang, ang kabataan gusto ng ibang bansa ay tunay ng kalaban ang pangungulila. Kahit na malaki ang sahod na binibigay sa ibang bansa, kung ang pangungulila ay nariyan, ang kabataan ay gusto ng ibang bansa. Ito ay napipigilan ng kanyang pangungulila. Sa puntong ito, ang tinatawag ko, inaanyayahan ng pangkat na pumunta dito sa halapan at isalbula ang pamahalaang nag-aaraw ng trabaho sa lupa. Ang 2 minuto ay nagsimula na. Salamat sa inyong ipinakita. Tunay na mas maganda, may pamahalaan sa Pilipinas ang nag-aalok ng trabaho sa lugar. Gaya na lamang ng aking nabanggit kanina lang na kung magkakaroon ng trabaho ng lokal at magkaroon ng malaking sahod dito sa Pilipinas, marami ang tao na di na lang gusto ng ibang bansa. Dahil may maganda at gusto at magandang trabaho at sahod dito sa Pilipinas. Ang pang-apat at paghuling pangkat, ang migrante na nakakaranas ng pang-aabuso sa abroad. Ang 2 minuto ay simula na. Maraming salamat sa inyong ipinakita. Ito ang inyong ipinakita. Kami ang nagkaroon ng ideya o nadagdagan ang aming impormasyon tungkol kung ano nga ba ang mga karanasan ng pang-aabuso sa abroad. Kanina aking sinabi ang sexual harassment at ngayon yung sinadula ito ng maayos. Ako ay namangha sa inyong ipinakita. Maraming salamat dyan. Tatapos ang ating pagsasadula. Ako ay nagdadala dahil nakita ko ang inyong cooperation kahit na may ibang mag-aaral na maingay at hindi walang cooperation sa ibang grupo na
nagawa niyo ito ng maayos at ako ay namangha sa inyong ginawa. Ako ay maraming natutunan galing sa inyo. Natapos na ang kanina ang ating kaalaman, ang ating mga gawain, tayo naman ngayon ay tutungo sa pagtataya. Dito natin masasabi kung may natutunan ba kayo sa ating mga sinabi kanina. At dito natin makikita kung ano nga ba ang inyong mga natutunan at kung anong level ng inyong kaalaman ang level ng kaalaman ang inyong nalaman sa araw na ito. Tayo ay magsimula sa ating pagtataya. May tatlong bahagi ang ating pagtataya. Ito ay maramihang pagpipili. Ito ay numero 1, 1 hanggang 5, numero lamang ang maramihang pagpipilian o multiple choice. Ito ang panalo. Basahin at unawain mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Sagutin ang bawat tanong sa loob ng 20 segundo. Unang katanungan, alin sa mga sumusunod ang pinakatamang kahulugan ng migrasyon? Ang paglipat ng tirahan mula sa isang lalawigan patungo sa ibang lalawigan, ang pananaliang paglipat ng tao para sa migrasyon, ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba pa, kung may layunin na nirahan doon ng permanente o pangmatagalan, di ang paglalakbay ng mga tao para maghanap ng bagong tao. Dalawa, anong uri ng migrasyon ang nagaganap kapag ang isang Pilipino ay naninirahan sa Canada upang maging permanent resident? A. Panloob na migrasyon. B. Pansamantalang migrasyon. C. Panlabas na migrasyon. O D. Sirkular na migrasyon. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang matinuturing na push factor o salin na nagtutulak ng migrasyon? A. Mas mataas na sahod at benepisyo sa ibang bansa. B. Kaguluhan, digmaan o kawalan ng seguridad sa sariling bansa. C. Mas magandang edukasyon at oportunidad sa trabaho. O D. Paganyaya ng pamilya o kaibigan na komunidad. Pang-apat, isa sa mga negatibong epekto ng migrasyon sa pamilya ay ang brain drain. Ano ang ibig sabihin nito? A. Ang pagdami ng mga dayuhan na ninirahan sa bansa. O B. Ang pag-alis ng mga profesional at highly skilled na individual sa bansa. O C. Ang pagtaas ng remittance o padala ng mga OFW. O D. Ang pagkakahiwalay ng pamilya at kakulangan sa presensya ng pamilya. Panghuling numero para sa ating multiple choice o manaparaming pagpipilian. Ang pagtanggap ng mga Pilipino overseas Filipino worker o OFW ng mas malaking sweldo kaysa sa ikinikita nila sa Pilipinas ay isang mabuting epekto ng migrasyon sa anong aspekto. Panlipunan ba, politika,
bilang ay tumutukoy sa panloob ng migrasyon o panlabas ng migrasyon. Katulad na lamang ng sinabi ko kanina, narito ay sasagutin sa loob ng 20 segundo o 20 segundo. Pang-anim, ang paglipat ni Mang Juan mula sa probinsya ng Bicol patungong Maynila upang maghanap ng trabaho. Takpan ang inyong mga papel. Pang-pito, ang paglisan ni Ana patungong Korea upang maging factory leader. Pang-walo, ang paglipat ng tirahan ng isang pamilya mula lungsod Quezon patungong lungsod ng Cubao. At ang huling bilang ang pag-alis ng isang manggagawa patungong Saudi Arabia bilang isang domestic helper. Dito nagtatapos ang pagpapakilala o identification. Tayo ngayon ay tutungo sa naysay ang tinatawag na essay. Sagutin ang tanong sa ibaba sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. Gamitin ang kaalaman sa aralin upang bumuo ng isang mabisang solusyon. Sagutin ang bawat tanong sa loob ng 5 minuto. Ang katanungan ay ito. Sa kabila ng benepisyong hatid ng migrasyon, marami pa rin Pilipino ang umaalis dahil sa kakulangan ng magagandang oportunidad sa bansa. Bilang isang mag-aaral at pinabukasan ng bansa, magbigay ng isang mabisang tugon o solusyon na maaaring isagawa ng pamahalaan o ng